Thank you, Richard, Mark, Franco, Johan, Kiela, Simon. Okay. Again, isang topic na lang ulit. Excuse me. Then, bukas na ulit. Tapos na tayo. Open ko lang yung aking lecture. Okay. Mas madali ito kaysa dun sa kanina. Okay, so the first method for velocity analysis natin dito sa ating theory of machines, machine elements is resolution and composition method. Naturo ko na sa inyo yung ating vector, i-resolve natin, i-breakdown natin siya as resolution, gagawin natin siyang compositions. Then yung compositions na yun, ang gagamitin nating reference para ma-determine naman natin yung velocity sa ibang points. Then next is dito naman tayo sa instantaneous axis of velocity. Dito sa instantaneous axis of velocity, kamukha siya ng location of instant centers. Kamukha siya ng sentro. So dito na lang, ang main difference niya is hindi na tayo gagawa ng mga velocity polygon. Mas simpleng way siya. Though hindi siya applicable sa lahat ng mechanism. Pero mostly, kung applicable, mas madali siyang gamitin. Bila ko tubig. Okay. So, ano ba yung axis? Ano ba yung instantaneous axis na tinatawag? So, pag-axis, ito yung reference line na pinaggagalingan o reference ng ating motion. Pagka mayroon tayong sliding motion, kagaya nitong nasa kaliwa, itong sliding motion na ito, ang sinusundan niya ang path ay yung axis na tinatawag. Kung ano yung sinusundan niya na line sa paggalaw, yun yung tinatawag nating axis. Ngayon, kapag rotation naman, kung saan nagmumula yung rotation, ano yung mismong line? So, yun yung ating rotation motion axis. Okay, again, pag axis, pag sliding, yun yung sinusundan ng reference line sa pag nag-i-slide. Then, pag rotation, ito yung pinaka-pivot natin. Ito yung reference kung saan mag-rotate yung ating machine member o yung mechanism natin. Kasi natin instantaneous axis, ano yung pwede natin gamiting reference na axis pagka may mga rotation? In that way, mas madali nating ma-analyze yung ating mechanism. So for example, dito ay if we have this point, this space diagram, and ito yung ating Q, ito yung ating tatawaging axis. Kasi siya yung reference point ng ating rotation. Yung pag-ikot nitong ating mechanism o machine part ay dito naka-reference. Ito yung magiging sentro. And what we know from that, if kapag meron tayong velocity, meron tayong point A, meron tayong point B, kapag may velocity tayo, ang pag binagdugtong natin yung axis at saka yung point, yung velocity niya is always perpendicular to that line. Ganun din dito. Si B, from this Q, gagawa natin ng line hanggang kay B, yung vector niya is always perpendicular to this line na QB. So yan yung tinatawag nating axis. Paano natin magagamit ito na reference kapag nagsosolve tayo? Dito, ano yung difference?
Dito pinapakita yung difference pag ginamit natin yung unang method at saka yung pangalawang method. So sa unang method, kung may velocity A tayo, kukunin natin yung composition niya, then ita-transfer natin sa B, dito sa C pala, then makukuha natin yung velocity C. Pero sa instantaneous axis of velocity method, nagamit lang tayo ng reference point like this one, itong Q3. Alam natin na ang velocity A is perpendicular to that. Gagamit lang tayo nung tatawagin natin ay similar triangles o proportionality para ma-determine si velocity C. I-demo ko din naman yan sa inyo. Then, kung paano siya ililipat ako sa tablet. Ito naman, ang pinapakita dito, kasi itong Q3 na to, na-determine natin yung velocity niya kasi dapat siya ay perpendicular sa vector. So, papakita ko sa inyo later kung paano yan. Then, ito naman, itong bilog na to, ang instantaneous axis dito, what's happening? Dito, kapag ganito yung ating figure, na rolling siya, ang instantaneous axis ay yung contact ng ground at saka nung rolling mechanism. So in this example, itong Q, yung ating instantaneous axis. Ito yung magiging reference point para sa velocity analysis. So, paano natin siya gagawin? I-demo ko na lang ulit. Lilipat lang ako sa tablet. It's okay with you. Hi! Dito, ang gagawin natin, kailangan ma-determine muna natin yung instantaneous axis. Kagaya nung sa sentro natin, sa location of instance centers, kailangan meron tayong reference point para makapag-velocity analysis. What we do is, tingnan natin itong point Q2 tsaka Q4.
Supposedly may vector sila. Ito si vector, ito yung velocity A. Kunyari, itong si C, hindi pa natin alam. Kaya hindi pa natin alam na nandyan yung velocity C. Supposedly, itong Q2, ito ay reference din natin para kay A. Kaya ito dapat ito ay perpendicular. Dito karong kay Q4, dapat ang velocity ng C ay perpendicular dun sa kanya. So, ganyan siya. Ngayon, what if ang given lang sa atin is ito lang si velocity A. So, si velocity A, so atin muna natin gaano kahaba. Ang haba niya ay 1.9. Kung halimbawa, ang kV natin ay sa bawat 1.9 cm ay equal siya sa 26 kilometers per hour. So what if ganyan yung ating situation? So multiply natin to kay velocity A, 1.9 cm tapos 26 kilometers per hour. So cancel natin yung unit ng centimeter. Matitira sa atin is velocity A is equal to 26 kilometers per hour. Lipat ko lang to. Yan. So ito na yung ating A. So pwedeng ganyan yung mangyari. Ngayon, ang reference line natin para ma-determine natin yung instantaneous axis, magagawa tayo ng line na perpendicular sa directions ng vector. Ang vector natin is itong VA. Gawa tayo ng perpendicular line sa kanya. Then, yung kay C, kunyari nga, hindi pa natin alam, pero alam natin ang direction niya is ganito, pakaliwa. Kasi itong VA pakaliwa. Pag gumalaw yung VA pakaliwa, mahihila niya itong C. Kaya pareho silang to the left. And again, dapat ito ay perpendicular dito kasi ang reference ni C ay itong si Q4. Ngayon, at the same time, kukuha din tayo ng isa pang perpendicular line doon sa kabilang side at i-intersect natin dito kay kabilang linya. Ngayon, itong intersection point na to, ito na yung tatawagin nating instant noodles. Ito na yung ating instantaneous axis. Itong point na to. Itong intersection na to. Again, nakuha siya kasi nagkuha tayo ng perpendicular lines dun sa vectors na nandun sa figure. Kaya ito yun sa A at saka sa C. Then, ito na ngayon yung magiging reference natin. So, what if itong si A, gumagalaw siya with reference to instantaneous axis. Kunyari, ang label nito is Q3. So, meaning, magro-rotate si point A, pag ganun, or pag ganun, papunta sa kaliwa, papunta sa kanan. So, ang motion ni A, what if
Ganyan siya. What if nagta-travel siya with reference to Q3? Magiging travel niya ni Q3, parang ganyan siya. Kumbaga, kung sakali, parang siyang tumatakbo ng paikot. Ngayon, itong arc na to is nagsisimbolize to ng travel nung ating point A. So, at this point, ito ay point A din, ito ay point A din, ito ay A din, ito ay A, then ito ay A din. So, again, itong arc na to, ito yung nagsisimbolize na lahat yan ay A. Kasi kunyari, itong Q3 ang reference point ni point A. Kunyari, dito umiikot yung point A. Ang mangyayari, lahat ng dadaanan ng arc na to, lahat yan ay point A. So at this point, kung lahat yan ay point A, lahat yan ay may vector din. So kung sukat natin doon sa kanina is 1.9, dapat ito may 1.9 din. Paano natin makukuha yung 1.9? Idudugtong muna natin yung Q dun sa point A. So, halimbawa ito. Then halimbawa ito naman isa pa. Then meron pa tayo isa pa. Itong isa. And since may given tayo na 1.9 centimeters na haba ng ating vector, magagawa din tayo ng 1.9 dito. So here we have (1.9) and this is the velocity A na 1.9 centimeter. Meron din yan dito. Then meron din siya dito sa isa pa. Okay. So, yan yung ating velocity A. Pwede siyang mag-move. Kung halimbawa, ang ginamit nating reference ay instantaneous axis, pwede siyang mag-move ng A. Ngayon, anong sense? Bakit kailangan i-project ko yung point A sa different parts ng arc? Kasi gusto ko siyang patamain sa linya na magkasama sila ni C. So at this line, magkasama sila ni C. Yan. Pag magkasama sila, pwede natin silang gawan ng proportionality triangles. So sa proportionality triangles, ang gagawin natin ngayon, from the point Q, idudugtong natin ito sa dulo ng A. Ganyan na yung mangyayari dyan. Ngayon, anong sense again? Since itong A is perpendicular, alam natin yung velocity C is perpendicular also.
Kaya mangyayari dyan, from point C hanggang dito, ito na yung magiging velocity C natin. Ganyan yung mangyayari sa kanya. Then, velocity C, susukatin natin gano'ng kahaba. Ang haba nito is 1.2. So if we have velocity C is equal to 1.2 centimeters, multiply natin siya sa velocity scale natin is 1.9 centimeter is equal to 26 kilometers per hour. Cancel natin yung ating unit ng centimeter. Then velocity C will be 1.2 times 26. Magiging 30 hindi divided by 1.9 magiging 16.42 kilometers per hour. Yan na ngayon yung velocity C natin. Again, paano nangyari yun? I-recap lang natin. Ang given sa atin is si velocity A. Then, determine natin si velocity C. Si velocity A ay dapat perpendicular dito sa Q2. Kaya pagka dinugtong natin yung Q2 sa point A, yung vector niya is magiging perpendicular. Then, dito kay Q4, nandito ngayon si C, hindi natin alam kung gaano kahaba si C. So, para ma-determine natin si C, alam natin na dapat perpendicular siya kay Q4. Alam lang natin yung direction. Kaya meron itong kulay red na line na to. So, yan yung nag-indicate na yung direction ng ating velocity C. Then, punta tayo dito sa taas. Since alam natin yung direction ng dalawang vectors, gagawa natin siya ng straight line na perpendicular din. So, ito na yung dalawang yon, itong nasa kaliwang pula, ito at nasa kanan na pula. Mag-i-intersect ngayon itong dalawang line na to, at yung intersection nila, ang tatawagin nating instantaneous axis. Sa instantaneous axis na ito na yung magiging reference point natin nung motion ng ating mga vectors. Ito na yung gagamitin nating bagong reference point para maging common point ba nung A at C. Again, since kung ito na yung ating gagawin na reference point, what if gumagalaw si point A? Since rotation yan, makakabuo ng arc si point A. Itong arc na ito, hanapin natin yung point na tatama sa line ng C. Magkasama na sila ngayon ni C dito sa line na ito. Then, gagawa natin siya na ililipat natin yung vector ni A papunta dito sa point na yon. Nakopya natin yung vector which is itong 1.9 centimeters. Then, pag nakopya natin yung vector, gawa natin siya ng triangle. Simula Q3, idugtong natin siya hanggang dito sa dulo ng vector na VA, may mabubuong triangle. Then yung triangle na yan, patatamaan natin dito ng velocity C. Then yung velocity C na mapapatama natin, susukatin natin ng ruler. Turns out it is 1.2 centimeters. So multiply lang natin sa velocity scale. 1.2 times 26 divided by 1.9. Ang magiging sagot is 16.42 kilometers per hour. So yan na ngayon yung
velocity analysis using instantaneous axis of velocity method. Ibang-iba yung approach niya kaysa dun sa resolution and composition method. So sa resolution and composition method, yung given na vector, bin-break down natin into compositions, then ginamit natin siya as reference para makuha yung resolution ng iba pang point. So dito naman, sa instantaneous axis of velocity method, gumamit tayo ng common point doon sa dalawang points. So in this case, point A and point C. Gumamit tayo ng reference point na common sa kanilang dalawa. Then gumamit tayo ng similar triangles, ratio and proportion para makuha yung vector ni velocity C. Okay. Then last one, ito na lang yung ating gagawin ngayon. Gawin lang natin itong example na to, tapos na, bukas na lang ulit. So what if we have 2 points? We have velocity A, point A pala. What if we have point A here and we have point B here? And ang given lang sa atin is velocity A, which is, again, kapag may rolling tayo na mechanism o may rolling tayong machine part, yung contact nung rolling dun sa ground, yun na yung ating instantaneous axis. Kaya automatic, ito ang ating instantaneous axis, itong Q. So we have to connect this one with point A. Wait, ayusin ko lang yung drawing. Dapat kasi itong point ay nasa gitna. Yan. Kunyari ganyan. Then since kung ang reference point natin is Q, so dapat ang vector ng ating A ay perpendicular. So what if we have a velocity, and given natin sa computation is velocity A is equal to 50 feet per second. And ang ating kV is equal to 1 centimeter is equal to 10 feet per second. Then multiply natin to sa kV, mangyayari is 10 feet per second, 1 centimeter. Cancel feet per second, magiging 5 centimeter. So dito, ang representation ng velocity A natin is 5 centimeter na vector from point A. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan yung ating velocity A. And determine natin si velocity B. So, si velocity B is pwedeng gawin natin dito. Ko-connect natin si Q kay B. And kung ganyan yung kung kinonect natin si point Q kay point B,
Meaning, ang direction ng velocity ng B is perpendicular to this line. Hindi pa lang natin alam kung ano, pero ito ay ganyan. So, yan yun. Wait lang. Ito po ang ating direction ngayon. Adjust ko lang ng konti. Ngayon, dapat again, ito ay perpendicular. Since ang reference point natin is itong Q, kapag dinugtong natin yung point sa ating reference point, yung vector niya dapat perpendicular. So dito, hindi pa natin alam kung gaano kahaba yung B, paano natin ma-determine. So same with yung ginawa natin kanina. What if itong Q yung reference point natin? So, magiging rotation ngayon itong movement ni A. Ngayon, kung rotation yan, ang movement niya is para siyang gumagawa ng arc. So, kung nag-rotate yung A kay reference point na Q, ganito yung itsura ng movement ni A. So, meron ditong point A, meron ditong point A, meron ditong point A, meron ditong point A. Yan. So, nandyan yan lahat. Ang pwedeng gawin natin dito ngayon, yung point A, mag-i-intersect dito, point A na rin to. Then yung point A na yan, pwede natin ilipat o i-project yung velocity ni point A. So which is 1, 2, 3, 4, 5. Ito ngayon yung velocity A. So pagka na-copy na natin itong velocity A, yan, ito din yan, pareho lang to. Gagawa na natin ngayon ng similar triangles. So from Q, i-connect natin kay dulo ni point A. Bitin pa pala yung nagawa ko kanina. Tugtungan lang natin siya. Pagtan ko na lang ng buo. Yung intersection ngayon nito, ito na yung magiging dulo ng vector ng velocity B. So, atin natin ngayon gano'n siya kahaba. Sa ruler ko ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.7. So, ang haba niya is velocity B is equal to 7.7 cm. Multiply natin sa kV, which is 50 feet per second. Ay, mali, 10 pala. Per 1 centimeter. Makakancel out na yung centimeter na unit. 7.7 times 10 feet per second. Ang velocity B natin is 77 feet per second. Ito na ngayon yung ating sagot. So again, kita naman natin, ibang-iba yung approach niya sa resolution and composition method. Gumamit tayo ng reference point. Tapos yung vectors, ginawa natin siya ng projection. Dapat siya ay perpendicular dun sa reference point. Then, pagsasamahin natin sa iisang linya yung points. Dito yung A at B, pinagsama natin. Ito na yung linyang yon.
Then gagawa tayo ng similar triangles. Yung triangles na yan ngayon ang magiging ratio and proportion para ma-determine natin yung velocity B. Ito na ngayon ang instantaneous axis of velocity method. Sa tingin ko mas madali siya kaysa sa resolution and composition method. Pero yung pagbe-velocity analysis kasi nakapende ito dun sa designer kung saan siya mas madali. So again, tapos na tayo for today. Bukas, we will have another topic, the centro method. Then on Saturday, we will have our design plate number 1. Yung pwede kayong magdala ng template na A3. Lagyan nyo na ng pangalan tsaka ng section A82101. Then Sunday, wala tayong klase kasi out-taking namin. Then the following week, lecture ulit tayo, which is week 6. Tama ba? Then, week 7, design plate number 2, drawing ulit. Then, lecture ulit. Ang target natin is matapos ang acceleration analysis hanggang midterm. So, if there's no more, okay, any question bago tayo mag-end ng class? Okay, if there's no more, see you again tomorrow. Bye-bye.